Mayong gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Hallelujah, salamat sa Ginoo sa makanunayong panahon yang ginahatag kanato aron makahimo kita sa atong padayon nga training, ha? Kada Miyerkules sa gabi, no? Alas 7 magsugod ang atong training. Tibok tuig yun nga training, walay puas nga training. Hangtod nga ang tanan natong mga kaigsunan makakaton gayod sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagatuo kita nga gitawag kita sa Ginoo aron mga biog kalag og maghimog tinun-an. So tungod niini nga tawag ato gining ginahimay-himay pag-ayo unsaon nga mahimo nato kini aron dili lang ma-enjoy nato ang grasya ug pabor sa Ginoo sa atong kinabuhi sa dihang magasunod ug magatuman kita sa iyang sugo kun dili maabot ang adlaw nga lipayon ta sa Ginoo, ha? Luyo unya niining atong pagpangabudlay. Busa andamo na to, padayon nga ito makasing-kasing, atong tugutan ng Espiritu Santo sa ginamamuhat sa atong kinabuhi. Samtang magapadan kita nining ato ang Powerhouse Meeting. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for giving us this opportunity to be trained so that we will be equipped, Lord. Masangkapan kami, malig-on kami, mabait kami pag-ayo aron mahimo kami mapuslanon sa imong gingharian og magbubungahon ang among pagpangalagad kanimo. Salamat nga karong gabi, ikaw mismo Ginoo mikigsulti kanamo pinaagi aning leksyon nga among isgutan karong gabi. Salamat nga panalinginan mo ang tanan nga nagahulat ani nga broadcast, ang mga kaigsuonan nga nagasunod ani nga broadcast. Salamat Ginoo nga dugang grasya ug pabor gikan kanimo among madawatan samtang magapaminaw kami karong gabi. Salamat nga ikaw magatabon sa imong hamili nga dugo aron kami mag-enjoy sa imong presensya samtang tugutan kanamo nga magsangkap kanamo. Kanimo amo itugyan ang among kasing-kasing lakip ang mga pamilya, among mga tanang kaigsuonan, tanang PCCan brethren. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo. Daygon ka hangtod sa kahangturan. In Jesus name. Amen and amen. So, may gabi, sama ka sa pa, kanatong tanan. So, karong gabi, magsugod ta sa pag-discuss, mahitungod sa core values, niini nga vision nga ato ang ginabuhat, no? Core values of the vision. Doon na ni siya upat kahugna, no? Kada bahin sa ato ang pag-ambitan o pagpamalandong niini, magisgot ta og tulo ka core values kay 12 man sila ka buok, ha? So tingali mahuman nato ni sulod sa upat ka semana. So let us open our hearts and allow the Lord to speak to us once again. Hallelujah. A blessing sa atong mga primary leaders nga masikamoton kaayo nga nagabuhat sa atong mga buluhaton, naga-manage sa atong mga simbalay. Of course, sa ato sab mga simbalay leaders nga wala gyud puas, no? Walay katalaw sa pag-abante gayod sa buluhaton, no? Aron mapalapad pa ang gingharian sa Ginoo. Atong nasabtan nga niya na kita sa katapusang mga adlaw tungod niya nasabtan nato nga limitado na lang gyud ang atong panahon, ha? Mao nang dili nato ginausikan ang ato ang matag adlaw sa atong kinabuhi, no? Sa dihang ginatagad ta sa Ginoo pribilehiyo, oportunidad nga makahimo kita sa pag-share, no? Sa atong tinuuhan ngadto sa uban, no? Hoping pinagi niini makahimo kita sa pagkabig niadtong mga katawhan nga wala pa makaila sa Ginoo, unya himo nato silang tinun-an aron sama kanato inig abot sa adlaw dawaton usab sila sa Ginoo ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi. So, ang Ginoo, magapanalangin ka natong tanan karong gabi. So, what are the core values of the vision? No? Pag mag-ingon ganitag core values,
ginatawag ni sa atong mga mentors o spirit of the vision. No? Ang core values di ay, muna siya ang espiritu sa pananaon. No? It is the power that will bring the vision to its destiny. So ang core values, muna siyang gahom nga muhatod sa pananaon ngadto sa katumanan niini. Ha? Mura ni siya og kanang gasolina ba sa sakyanan. Kining core values. Kay bisag unsa ka gwapo sa imong sakyanan, bisag unsa ka bag-o sa imong sakyanan. Kung kini walay gasolina, dili gid ni siya makadagan. No, dili ka makaadto sa bisan asang lugar nga gusto nimo adtuon, pinaagi sa imong bag-ong sakyanan kung ang sakyanan walay gasolina. No? Mao na nga ang core values, mura siya gasolina nga mapadagan sa sakyanan. Mao gitawag nato ni spirit of the vision. Without core values, the vision cannot move. No? So kung walay core values, ang pananawon dili gyud makaabanti. Nya mo ning nahitabo sa daghang mga simbahan nga nagsulay sila sa pag-apply sa vision. Nagsulay sila sa pagbuhat niini. Pero tungod kay walay core values, wala sila'y igong gasolina o igong kagahom. Wala sila para makaabanti sa pananahon. Munang uban, nagsugod ng malipayon nga nagtrabaho sa pananahon, pero tungod lagi kay walay core values, wala siya kalahutay. Nya moingon din siya nga, Pastor Ding, murag dili man siguro ni effective sa amuha, murag kining vision lagi tingali para lang ni sa inyuha, para lang sa PCCC, dili ni pwede siguro sa amuha kay murag wala man nag-work sa amo. Now, ang kamatuoran mo ni siya, ang simbahan nga nag-a-apply, nag-a-adapt nini nga pananahon, pero walay core values, dili siya makalahutay, dili siya makabanti sa unahan. Mao na nga, as a leader, as a pastor, as a primary leader, we can fulfill the vision by keeping this value system and transmit them to our disciples for them to carry this vision as well. Muna nga, as leaders, no, kinahanglan kay nato kining core values. Aron, mao ni siya mo sangkap ka nato, no? Aron makaabanti ta sa pagbuhat sa pananahon sa Ginoo. Unya sa dayang ato po ding i-share sa ato mga disciple, makahimo usab sila sa pagbuhat sa pananahon sa Ginoo. So as leader, core values are important things that cannot be negotiated. No? Muna ingon sa atong mga mentor, magisgot kaya tag core values sa vision, dili ni pwede na to kanang ipadaplin. O dili pwede na to nga i-adjust. No? Dili pwede na to nga i-kompromiso. No? So pag may tag core values of the vision, tungod kay mo ni siya mapaabanti, mo ni siya maggasolina ka nato para makaabanti ta sa pagbuhat sa pananahon sa Ginoo, kinahanglan nga naa gyud tay core values. We need to have this very important value system. Amen. So core values are not about what you do, but it is about what you are. Okay, akong balikon. Pag mangingon kita core values, no? Kanang kagahom nga mo paabanti kanimo, nga mabuhat nimo ang pananahon sa Ginoo, mo na siyang core values, no? It is about not what you do, but what you are. Hallelujah. So it's not about your ability, but it is about you being a leader. So kung mag-isgot tag core values, mo ni siya ang naa sa atong sulod nga mag-empower nato sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, no? So dili ni mahitungod sa imong gihimo, kundi kung unsa ka isip pangulo, no? So ang core values nagisgot kani kung unsay naa susulod sa imo, kung kinsa ka o kung unsa ka isip anak sa Ginoo. Hallelujah. Paminaw pag-ayo nini. Dunay nagingon
that ability without values will not work. Ang abilidad, unya walay values sa sulod, it will not work. Mao na nga, ang abilidad, itulak ni siya kung naay value system nga maayo sa sulod sa katao. Kaya pagbuhat mo gud sa bulaton sa Ginoo, dili ni siya anak ka sayon. Sama siguro ako na sa uban. No? Naay mga leaders, gusto nila nga mag-grow ilang church. Gusto nila mo daghan ang mga membro, mao na ilang una-una. Pero sa pagbuhat niini, dili siya tiaw. Oh, dili automatic nga motubo ang simbahan, dili automatic nga mulapad ang gingharian sa Ginoo. Duna gid tay haguan pag-ayo. Yang pangutana man gud, diha na sa paghago mulahutay bata sa pagbuhat niini. Muna nga daghang mga leaders nga sa sugod lang maayo, dasig kay siya nga mobuhat sa bulaton sa Ginoo sa pagkabigo kalag o sa paghimog tinun-an. Pero pagligid sa mga adlaw, wala na mulahutay. Wala na siya mapadayon. Ngano? Tungod kay wala maplastar ang iyang core values. That's why ability without the values will not work. So, unsa man ang mga core values, no? So, karon gabi, most likely, isgutan na to ang tulo lang sa kabuok. Una, nga importante kaayo nga mahimong value system nato. Number 1, I am a true disciple. So, ato nang isulti sa itong kagalingon, I am a true disciple. Nganong true disciple man? Tungod kay, dili tanan true disciples of the Lord Jesus Christ. So, a true disciple of the Lord Jesus Christ is not someone who is always attending the church, attending the program, attending church activity. Ang true disciple ni Jesus Christ are not people who always attend church activities and church programs. True disciples of the Lord Jesus Christ is not even someone who sings and dances and give tithes and offering in the church. Not even like that. But someone who is growing in the image of the Lord Jesus Christ. Okay? Akong balikon pag-ayo para maklaro. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo, dili itong mga tao nga nagsig-balik-balik sa simbahan. Gapil og mga program, gapil og mga activity, gakanta, gadaig, gasayaw sa simbahan, gahatag og tithes, gahatag og offering. Dili na mo'y tinuod nga disipulo sa Ginoo. Ang tinuod nga disipulo sa Ginoo, kadtong mga tao nga nagatubo diha sa Ginoo. So, mura ginani ba? When we talk about true disciple of the Lord Jesus Christ, it's not about our attendance. It's not about our participation in any program nga ginahimo sa church wherein we dance, we sing, we shout, we give our tithes, we give our offering. No. Although disciples are doing that, yes, but the true disciples are people who are growing in the Lord. We call it Christ-like or Christ-likeness. Muna atong tawag. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo, gatubo siya spiritually. Nga nagkadugay, nagkaliwat siya sa Ginoo. No? Ana, gatubo siya, unya mahisama siya sa kinaiyahan sa Ginoo. So ang atong tawag ana diri sa vision is Christ-likeness. It is not about how many years you are being a Christian, but it is about how devoted you are as follower of the Lord Jesus Christ. So pag manginguntag tinuod nga disipulo, mo ni silang mga tawo nga gatubo diha kang Kristo. Nga sa diyang nagkadugay siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo, nahisama ang iyang kinaiya sa atong Ginoo. No? Muna nga, dili ni mahitungod
kung pila na ta katuig gabalik-balik sa simbahan. Kundili, mahitungod kini kung unsa kita kadibutado nga nag-alagad ug nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Mao na siyang true disciples. Okay? Naidaghang mga tao gaangkon Kristiyano, ang uban gani gaangkon nga disipulo ni Kristo, pero wala nagasunod sa sugo sa Ginoo. Mao na nga ang tinud nga disipulo ni Kristo dili nang mga tao nga gabalik-balik sa simbahan, no? Dugay na karaan na kay gabalik-balik sa simbahan. Dili na siya inana. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo kadtong dibutado, committed, nga nagasunod o nagatuman sa mga sugo sa Ginoo. Amen? So, ang usad ay ka-description sa true disciple is Christ-like. Christ-like siya, sama siya sa Ginoo. Well, it's a process, no? Dili na siya automatic. Christ-likeness is not automatic, no? Dili tungod kay nagdawat na sa Ginoo karon, maparihan na din ta sa Ginoo. No, daghan pa ta kaayog at tubangunon nga mga isyu sa kinabuhi. Nga mo'y muumol ka nato, muhulma ka nato, mo'y mupurma ka nato, aron mahisama kita sa dagway sa Ginoo. Hallelujah. Unya, pag may true disciple, it is also someone who has a multiplying ministry. No? Mao nang ikaduhang description sa true disciple. Liwat siya sa Ginoo, gatubo siya spiritually, niya ikaduha, doon na siya multiplying ministry. Meaning, a true disciple is discipling disciples. Mao na siya gitawag itong multiplying ministry. So, usa sa kinaiya sa tinuod nga disipulo ni Kristo, dili lang siya gatubo spiritually, kundi naa siya gina disipulo nga disciple. Ana siya. Therefore, a true disciple is a person who is growing in Christ-likeness and has a disciple. Muna siya ang tinuod nga disipulo. Ang pangutana, are you growing spiritually? So, pila nakakatuig gabalik-balik sa church? Pila nakakatuig sukad ka nagdawat ka Jesus Christ as your Lord and Savior? Gikan atong tuig nga gidawat nimo si Jesus Christ. Ang pangutana, are you growing spiritually? Muna ang pangutana. Ikaduhang pangutana, are you having a disciple? Naa ba kay disipulo na? Kaya sugo sa Ginoo sa tuwa, nagitawag na to Great Commission, is siya, go, therefore, and make disciples. Mao na ang ilhanan sa tinuod nga disipulo, dili lang tong gagrow diha sa Ginoo, spiritually, kung dili ka itong naay disipulo, kay gatuman siya sa sugo sa atong Ginoo. Hallelujah! Mo nang pangutana, gatubo ba ka spiritually? If yes, praise the Lord. Amen. Naa na ba kay disciple? Kung ang tubag yes, hallelujah, praise the Lord. Meaning, you are a true disciple of the Lord Jesus Christ. Kaya lagi, ang disipulo ni Kristo, dili itong gisig balik-balik sa simbahan. Gapilog program, gapilog sayaw, gapilog kanta, dili. Kung dili, katong gatubo spiritually, unya gahimog disipulo. Amen? Mauna nga din sa PCCC, we submit ourselves into a training. No? Tanan nato mga kaigsunan, nga itong nakabig diya sa Ginoo as early as they can. Sa diyang nagdawat sila sa Ginoo, ato din silang ginasulod sa training. Kaya nagtuo magunta nga ang usa ka Kristiyano, potential siya nga pangulo. No, muna igisgota na to atong nang labay nga mga simana. Ang usa ka Kristiyano, potential siya nga mahimong pangulo tungod kay gibutangan siya sa Ginoo og mga hiyas, mga gasa, mga abilidad para mahimo siyang magdumala. Kaya lang, tungod kay walay training, wala siya kay balo kung unsang potensyal na sa iyaha. Manadri sa PCCC, we are doing our training. Aron ang matag-usa, ma-appreciate niya, masabtan niya, makita niya unsang potensyal nga nasa iyaha pinagay sa training. That's why we encourage every PCCC members
to submit themselves into a training like this. No? Kini nga itong ginahimo every Wednesday night. No? Why? Because this training can make us or can prepare every one of us to be a true disciple that somehow eventually allow us to make disciples as well. Muna nga, diri sa atong training, kadausa nato ginahimo tang disipulo, ginatrain ta pag-ayo, mahimo tang tinuod nga disipulo. Aron moabot ang adlaw, ikaw na pod ang maghimog disipulo. Hallelujah. Pero, but if you have no time for training like this, because of so many reasons and alibis, it will not only hinder the making of you as a disciple, but will eventually affect so much the making of your disciples. Ako ni klarohon pag-ayo para makita nato. Diri sa church, sa PCCC, naagitay all year round nga training because we want every PCCian to be equipped to do the vision. Pero kung wala kay panahon, no? Pareha sa ubang mga tao nga putin daghanag rason og alibay basta training nang isgutan. Duha ka butang ang mahitabo kung wala kay panahon sa training. Kung dili ka masangkapan, kung dili ka mabansay, pag di ka mabaid pag-ayo, sumala sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, duha ka butang ang mahitabo sa imuha. It will hinder the making of you as a disciple. So, malangan ang imong himong tinuod nga tinunan sa atong Ginoo. Sama sa daghang Kristohanon karon nga wala ga undergo og training, gabalik-balik og simbahan, gapakpak ana bitaw, gabalik-balik sa simbahan pero wala ga undergo og training, dili sila kabalo sa ilang buhaton sa ilang kinabuhi. Mo nang ilang goal kada Domingo nga makaabot lang sa simbahan. Kay ilang una-una raman nga moadto lang simbahan ma Domingo. Kana lang, what ay lain. Pero sa dihang nasabta nato ang pananaon gihatag sa Ginoo kanato, nausab ang atong panlantaw sa kinabuhi. Nasabta nato nga kinahanglan di ay kada usa nato mo undergo ta og training. Kay kung dili, duha ka butang mahitabo una, malangan ang imong pagkahimo nga tinuod nga tinunan. Unya, maapektuhan kadtong imong himuonon nga tinunan. Tanawa ha? Kay kung malangan ka nga mahimong tinuod nga tinunan, kadtong mga tao nga unta mahimo nimong tinunan, malangan sad. Kay nalangan man ka. Muna pag mabaid ka kanunay, pag masangkapan ka pag-ayo sa gahom sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, nya kabalo ka sa buhaton. So mutuy hakaw ang imong pagtubo diha sa Ginoo. Unya makahimo kag tinunan. Mo bitaw nga kung wala kay panahon sa training, malangan ang pagkahimo nimo tinunan, maapektuhan po tong imong himuonon nga tinunan. That's why for us PCCians, we will always give time for discipleship. No? Munang gakugi ta og tambong aning atong powerhouse meeting diri sa internet, no? Diri sa atong visual, diri sa atong online, no? Nga gathering. Kay mao pa man isupar karon ang paagi, no? Nga magkakitaan na ita mapadayon na tong atong training, no? Muna sa atua PCCians, we really give our time. Wala ta gapangita rason every Wednesday. Gapangita tag paagi nga makatambong ta sa internet, no? Maka-appeal ta sa online na nga training. Kay gusto nato nga masangkapan kita para dili malangan ang paglambo sa atong espirituhanong kinabuhi. Unya, di pod malangan tong mga tao nga karon gahulat sila para imong idisipulo. Hallelujah. Nakuha na to? Mao na nga gahatag kita og panahon sa mga training, sa mga discipleship, sa mga mentoring, sa mga coaching, sa mga equipping nga sama niini. Why? Because for us, this is important. No? It is our core values. Amen?
I am a true disciple. Now, for that value system to happen to you, you need to be trained. So, mana din nga, ang uban may bulong nga, Pastor Ding, sige lang kag training. Inko, wala giundang among training. Hangtod nga ang tanang physicians makakaton sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Kay lagi, among ginalantaw nga, moabot ang panahon, pagitaan magita sa Ginoo, kung naghimo ba taog disciple. Kay mao man ay katapusan niyang gisugo. Una siya mikayab sa kalangitan, at tubangan sa 120 kabuk disipulo, gingnan ni Jesus sila, panglakaw kamo, paghimo kamo og tinun-an. So tungod kay katapusan to niyang gibilin, una siya mikayab sa kalangitan, ako nagtuo ko, nga mao putoy primero niyang pangitaon sa atuwa. Inig abot sa adlaw nga mag-atubang nata sa iyaha. Tungod kay katapusan to niyang gihabilin sa atuwa, sa mga disipulo, importante kaayo siya. Importante siya kaayo compared sa ubang mga isyu sa pagpangalagad sa Ginoo. So, ingon niya, paghimo ka mong tinun-an, panglakaw ka mo, paghimo ka mong tinun-an. Una siya mikayab sa kalangitan. So, katapusan niyang gihabilin. So, we believe nga it is very important. Making disciple is very important. Amen. Unya, for us to do that, we need to be disciple. Aron, kung mahimo na tang tinod nga disipulo ni Kristo, makamao na punta magdisipulo sa uban. So, that's why we submit in any discipleship training. Hallelujah. So, ubanik ko ninyo, atong i-declare ko ng gabi, igno na to, I am a true disciple. Say it again, I am a true disciple. Amen. Amen. Hallelujah. Ang pangutana, kung tinuod ka na nga tinunan sa Ginoo, are you willing to surrender something for discipleship? Andam ka ba? Ngay surrender nimo, ipadapli nimo ang ubang mga butang para mahimo kang tinuod nga disciple ni Kristo? Yan ako'y nabasahan sa Bible nga, nalingaw ko nagbasa ani, Mark 10 verse 28. Ingon din then Peter began to speak up. Ingon siya, we have given up everything to follow you. He said, verse 29, yes, Jesus replied, and I assure you, pamina niya, ingon si Peter sa verse 28, siya, Lord, we have left everything to follow you. Unyang tubag ni Jesus, yes, and I assure you, ingon niya, I assure you that everyone who has given up houses, brothers, sisters, mother, father, children, property, for my sake and for the good news. Ingon ni Jesus, I assure you, sigurado ni siya, I assure you that everyone who has given up anything, ingon ng verse 30, will receive now in return 100 times. Hallelujah. As many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property along with persecution. Kanya, kini nga sentence ganahan kay nako in support. And in the world to come, that person, kinsa nang that person, kadtong tao who have given up everything just to follow the Lord, just to obey the Lord. Gipadaplin niya yung mga rason, gipadaplin niya yung mga alibay, gipadaplin niya ang iyang mga unsang mga issues yung kinabuhi para musunod lang sa Ginoo. Ang ingon ni Lord, kanang mga tawhana, ingon sa verse 30, will receive now in return 100 times. Mudawat siya times 100 sa mga butang ayang gibiyaan. So kung gibiyaan niya ang property, kung gibiyaan niya ang pamilya, kung gibiyaan niya ang bana, ang asawa, unsa mga butang gibiyaan niya, ingon ni Jesus, I assure you, ingon niya sa verse 29, that everyone who was given up will receive now in return 100 times. Unya, not only 100 times today, nga dawato na to. When the time come, ingon niya sa verse 30, in the world to come, that person will receive eternal life. Hallelujah. Hallelujah.
Mao na nga kining ginatahan na to ang atong kinabuhi para mabansay tarong mahimong tinuod nga disipulo. Dili ni siya ingon nga murag wala lang. Para sa Ginoo importante ni. No? Sa dihang si Peter nga ingon, Ginoo, gibiyaan na mo tanan para lang mi mosunod nimo. Gibiyaan na mo tanan, Lord. Gipadapli na mong ubang isyo para lang gid mi mosunod sa imo. Ingon si Jesus, 100 times ang madawatan nimo. Nya pag-abot sa adlaw, kinabuhing walay katapusan. Maangko nimo. Hallelujah. Gusto ba ka og panalangin sa Ginoo? Tanan ta gusto ana. Gusto ba ka kinabuhing walay katapusan? Amen. Gusto kay ta ana. Nan. Itahan nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. So why ko kahadlok? Aron sangkapan ta sa Ginoo. Aron mahimo tang tinuod nga tinun-an ni Kristo Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Ikaduha nga core values is being caught by the vision. Caught by the vision. Proverbs 29, verse 18, ingon ang King James, ingon siya, King James Version, ingon siya, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Sa Message Bible, inanin pagkaingon, if people cannot see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend, give time, no? When they attend to what He reveals, they are most blessed. Ang ingon sa Bible, no? Sa Message nga translation, siya nga, sila nga nakakita. Murabag ningon ba, siya nga naay pananahon, siya nga galantaw sa gibuhat sa Ginoo. Unsay gibuhat ni Jesus, nangabig sa kalag, naghimo siyang tinun-an. So kita nga nakakita niini, no? Dili kita mapukan, no? Kaya ang negative man ang pagkasulti din, if people cannot see, so kung di na to makita, ang gibuhat sa Ginoo nga nangabig sa kalag ug nahimong tinun-an, mapukan ta sa atong mga lakaw. Anang may tabo, kung di na to ni makita. Muna nga, sa King James, kung wala kay pananahon, you will perish. Muna ingon niya sa King James. No? But, ingon niya, but when we attend, kung tagaan na itong pagtagad, kung tagaan na itong bili, kung atimanon na to, kung buhato na to, what He reveals, they are most blessed. Wow! So, buti pasabot, doing the vision is our protection and our provision. Duha de ay ang pwede mo abot sa atua kung gabuhat ta sa pananahon sa Ginoo. Protection and provision. That's why we need not just only to catch the vision, but to be caught by the vision. Napaminaw pag-ayuan eh. Catching the vision is different from being caught by the vision. Napaminaw pag-ayo ha? Kadiprensya ni siya. Kung ikaw nakadakop sa pananahon, lahi na siya. Kaysa kanang ikaw gyud ang nadakpan sa pananahon. Now, nganong lahi siya? Kay kung ikaw manggod lang ang nakadakop sa pananahon, pwede mo na buhian anytime. No? Sama sa ubang mga leaders nga nagsulay sa paghimo sa pananahon. No? Siya'y nakadakop. Maayo kay nakadakop siya sa pananahon. Gibuhat niya, nagsugod siya buhat. Pero tungkol kay siya rin nakadakop, pag abot sa panahon nga lisod ng sitwasyon, apiki ang sitwasyon, iyang buhian. Murang uban, wala na mo abanti, wala na mo lahutay. Ngano, siya rin may nakadakop sa pananahon. Muna nga, kung ikaw lang ang nakadakop sa pananahon, pwede niyo mo buhian. But, if you are caught by the vision, you cannot get away with it. Okay? Wherever you go, whatever you do, has something to do with the vision. Mao na siya ang caught by the vision. No? So kung ikaw lang ang nakadakop sa pananahon, pwede naman na buhian kung lisod na.
Kung apiki na, pwede nimo buhian. Kay ikaw ra may nakadakop. Pero kung ikaw ang nadakpan sa pananahon, di na ka makalayo, ana. Di na ka makatalikod. Kay ikaw man ang gidakop. Ikaw man ang nadakpan sa pananahon. Di na ka makatalikod. So, tanan mong buhaton, asa makamuadto, duna gid na siya kalabot sa pananahon. Ngano? Di na nimo matalikdan kay ikaw may nadakpan. Lahi kung ikaw lay nakadakop. Nakuha ninyo? Unta, no? Madakpan. Muna nga, lahi kayo, kung ang usa ka tao, igo lang siya nakadakop sa pananahon. Kay pag-abot na gud sa kalisod, sa kaapike sa sitwasyon, buhian niya. Siya ra may nakadakop. Pero kung ikaw ang nadakpan, di na ka makapalayo diha. Ngano? Ikaw may nadakpan sa pananahon. So, bisan asa ka mo adto, mauna na. Ang imong ginabuhat, tanang ginabuhat nimo, kalabot gyud sa pananahon. Ang pangutana, unsaon nimo pagkahibalo, unsaon nato pagkahibalo nga kita nadakpan sa pananahon. Unsaon to pagkahibalo nga dili lang kitang nakadakop, kundi kita mismo nadakpan sa pananahon. Number 1, when we understand it. Masabtan nimo nga ang pananahon nakadakop sa imo kay ikaw nakasabot niini pag-ayo. Aminaw ani. Anything we do not understand, we cannot do. Ang mga butang nga di nato masabtan, wala nato ginabuhat. Kay wala matakasabot. Di ba? Bisan pag nagtinguha ta nga mabuhat niini, pero kung wa ta kasabot, dili kita makahimo niini. That's why anything we do not understand, we cannot do. And this is the reason why many people do not do the vision. It is because they do not understand. Daghang mga tao nga o churches nga gaapil sa vision, no? Gaapil sila. Pero nganong dili nila mahimo sa kadugay na kay mga katuigan? Dili nila mahimo ang pag-abanti sa pananahon. Why? Because they do not understand the vision. Hallelujah. That's why we have this training every Wednesday to help everyone know what to do, how to do it, and why we are doing it. Muna dinhi sa atong training, ginatudloan ta nga masabta nato nganong gahimo ta ani nga pananahon. Nya unsaon nato ni pagbuhat kini nga pananahon. Unya nganong ginabuhat nato kini. So, sa unsang paagi masabtan nimo nga ikaw nadakpan sa pananahon kung ikaw nakasabot niini pag-ayo. Ikaduha, kung imo na kini siyang nahimong kinabuhi when we live by it. So mahibawan nimo nga ikaw nadakpan sa pananahon tungod kay walang nimo siya nasabtan, nagsugod na ka sa pagbuhat niini. Hallelujah. Anything we understand, we live for. Mga butang atong nasabtan, mo na atong ginakinabuhi. Amen? Because we cannot live what we don't understand. So again, bisan unsang butang nga di nato masabtan, di gyud siya mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Kaya wa matakasabot niya na. Huh? But when we learn every detail of the vision and fully understand it, it will not only become part of our lives, but becomes our way of life. Muna nga, masabtan nimo nga ikaw nadakpan sa pananahon, una tungod kay nakasabot ka, unsang pananahon, ikaduha, tungod kay imo na kining gikinabuhi. Muna sa dihang masabtan nimo ang pananahon, nganong ginabuhat nimo kini, unsaon kini pagtrabaho, sa dihang nasabtan nga nimo, dili lang ni mahimong bahin sa imong kinabuhi, kundi mahimo kining imo ug akong kinabuhi. Muna siya mailahan nimo. Nadakpan gyud ko sa pananahon, ngano? Mumata ko sa buntag akong una-huna ang bisyon. Mangaon mi ang among istoryahanan sa balay ang pananahon. Mangabi ko kalag,
maghimog tinunan. No? Unya, manihapon mi, mo gyapon namong gistoryahan sa balay. Mulakaw mi sa plaza, mo gyapon namong ginaistoryahan. Buti pa sabot, wala lang siya nahimong kabahin sa imong kinabuhi, sugod nga nasabtan imong pananahon, kundi nahimo na yung imong kinabuhi. Amen. Ilhan na nadakpan ka sa pananahon. Ikatulo, when you can transmit it. Okay? So, sa ikatulo nga ilhanan, nga nadakpan ka sa pananahon, when we transmit it. Kanang imo nang mapasa ba? Okay? Kung sa itong una, nga mailahan mo nga nadakpan ka sa pananahon, kanang nasabtan nimo. Ikaduha, sa dihang mahimo na siyang imong kinabuhi, kay ginagawi na nimo, ang pagkabigo kalago paghimong tinunan. Ikatulo, sa dihang imo nang ma-share ngadto sa uban. No? We always say, we cannot give what we don't have. Ngunit kanunay nato ginasulti. Pag wala kay imo, wala kay mahatag. Muna nga, kung nakasabot ka sa pananahon, unya imo nang gikinabuhi ang pananahon, that's the time nga ma-share na nimo sa uban unsa ang pananahon. So what we have in the inside automatically will come out. So mo nang ingon sa Matthew 12 verse 34. Ingon siya, you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. So kung unsay isulti, unsay mo gawas gikan sa iyaha, mo na ang naa sa iyang sulod. Mo na nga, pag ang tao puno sa pananahon, nahimo na niyang kinabuhi ang pananahon, mo na ang mo gawas sa iyaha, nga ma-share niya sa uban. So how will we know that we are caught by the vision? When we understand it, live by it, and transmit it to others. Amen. So, another declaration, ikaduha atong buhaton. Karong gabi, I am caught by the vision. Sige, ready? Go. Amen. Say it again. I am caught by the vision. Amen. Hallelujah. So, muna sa ikaduha nga core values. So, makita nimo, kung ako di ay mahimong tinuod nga tinunan, mo man unang core values, mahimo kung tinuod nga tinunan, sugatubo day ko diya sa Ginoo, unya, nagahimo po kong disipulo. Kay mo man ay sugo sa Ginoo. Mo nang unang core values. Mo nang tao nga inana pa lang, diha pa lang sa unang core values nga tinuod siya nga tinunan, mo bantigid siya sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo. Labi na kung madakpan siya sa pananahon. Nga unsay paagi nga masabtan nato nga ang tao nadakpan sa pananahon kay nasabtan niya kini, gikinabuhi niya kini, ug iya kining ginapaambit ngadto sa uban. Buti pasabot ana, nadakpan na siya sa pananahon. Hallelujah. Ikatulo nga core values nato. Committed to simbalay. Sa una, ginagamit nato dinhi ang cell group. Pero karon, simbalay. Hallelujah. So, committed to simbalay. Sa Book of Acts chapter 2, verse 46. Ingon dinhi, they worship together at the temple each day, met in homes, na underline this word, met in homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity. Verse 47, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, take note of this, and each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. At tanawa, why the Lord added to their fellowship those who were being saved every day? Every day yun din, Verse 47, each day, kada adlaw, the Lord added to their fellowship those who were being saved daily. Now nga nung kada adlaw, gadugang ang Ginoo.
sa iyang mga ginapangluwas ng mga tao. Ginadugang niya dito sa ilaha, sa ilang fellowship. Why? Because of Simbalay. Because they meet in their homes. Okay? Yeah, every day, iwan ang Bible, they worship together at the temple each day. Meet in their homes. So every day, na sila tigom ng ginabuhat. Ngayon ko halaka, pawirag yun sa unang mga Kristiyano, no? Kada adlaw sila, wala sila puwas, nga nagasimba sa Ginoo, gatagbo sila sa ilang mga balay-balay. Muna nga, sa unang panahon, naana di ay ning simbalay. Huh? Sa Book of Acts, sa early Christians, sa panahon sa mga apostoles, diha sila sa balay-balay, nagahimo sa ilang fellowship. No? Diha ang ilang bread breaking, diha sila ga-worship, no? Diha sila ga-sharing. No? Hallelujah. Sa ilang mga balay-balay. So, gikan pa sa una, ang simbalay was intended by God to be a soul-winning machine. Sa una pa lang. Nganong gitawag na itong soul-winning machine? Because every day, iyon ang verse 47, every day, the Lord God added to their fellowship those who were being saved. Kada adlaw na madugang, kada adlaw na madugang. Kada adlaw na makabig, kada adlaw na madala. Diha sa Ginoo. Simbalay ng ilang ginabuhat sa karaan sa unang panahon. So ang simbalay di ay, mo ni siya ang soul-winning machine nga gi-establish sa Ginoo sa panahon sa mga apostoles tungod kay ang kada usa ka membro sa ilang mga simbalay nangabig og kalag. Muna nga ang pagpangabig og kalag di ay lifestyle na sa mga simbalay sa karaan. Nya mao na nga atong ginabuhat karon. Na? That's why we PCCians realize that the purpose of our symbolize is not to study the Bible. It is not about just helping and encouraging our brothers and sisters in the Lord, but it is about winning the lost and making them disciples. Ana di ay. Kaya makita niyo mo din ng early church sa unang panahon, sa diyan gasimba sila sa mga balay-balay. Gawas nga nagdinasigay sila, gawas nga na sila sharing sa ilang mga pagkaon, hallelujah, with all generosity, with all the joy, they break bread, and they have their fellowship, they sing and worship God, they have prayers, they read the Word of God, they study the Word of God. Ilang ginahimo kini sa simbalay. Hallelujah. Amen? Kunya kita, tuod kay nasabtan nato kini, as true disciples of the Lord Jesus Christ, ang katuyuan diay sa ato mga simbalay, dili para magtuon lang ta sa Bible. Dili gani para magdinasigay ta sa usag-usa, maglipapay, magligunay, mag-encourage, dili lang gani ana lang. Ang purpose diay sa simbalay is to win the lost and make them disciple. That's why sa unang panahon, every day the Lord added those who are being saved dito sa mga balay-balay. So simbalay is not just a soul-winning machine, no? Intended by God, but it is also about leadership development. Diya sa atong simbalay, doon na tayo ginahimo nga pag-ugmad sa mga kaigsuonan na nasa sulod, nga mabansay sila para mahimo silang pangulo. So simbalay is not a nursery room for childish Christians, but a place where people are developed and become productive leaders. So nga itong mga simbalay di ay, gidisenyo na siya not only for fellowship, not only for Bible study, but for equipping our people so that one day everyone will become a productive leader. Hallelujah. Ingon ang 1 Corinthians 13 verse 11. Yun siya, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I become a man,
when I grow older, I put away childhood behind me. Si Paul nagingon, sa gamay pa kong bata, ang akong pinulungan, binata. Ang akong una-una, binata. Ang akong mga pagrason, binata. Pero sa dihang nitubo na ko, gipadaplin ako ang tanang mga binata. Muna nga, sa atong mga simbalay, yes, sa sugod, muratag mga bata. Nagsugutan, nagtuon, nagpractice ta, nagsusita kung unsay buhaton, bitaw. Pero as we go along, as we grow in the Lord, one day, mahimutang mga pangulo. So in our simbalay, we are not taking care of spiritual babies, but we are raising up strong leaders. Why? Because we are not just children of God, but we are the army of God. Amen? So nga itong simbalay, wala lang taga matutuog mga batanong Kristohanon, mga bata nga Kristyan. Wala lang taga matutuwa na. Kundili, ginabansay na to sila nga mahimong leaders. Why? Because dili lang ta children of God. We are the mighty army of the living God. So as a mighty army, we need to be trained. And we do it inside our simbalay. Amen? While, ato pong ginaatiman katong mga spiritual babies. Katong mga bago na tong naakay. Bago na tong nadala diya sa gingaran sa Ginoo. Bago na tong na-disciple. Di pa man na sila kamao. So ato pa silang ginaalagaan. Ato pa silang ginaalagaran. Ginalibre na tong painit. Di ba no? Ato silang ginaatiman pag-ayo. Kaya mga baby pa man sila. Pero ang gingharian sa Ginoo, ang ato mga simbalay, dili na pag-alaga lang sa mga baby Christian, kundi pagbansay kanila. Aron mahitabo, abot ang adlaw, mahimo silang ligon nga pangulo. Kaya lagi, dili lang ta mga baby ni Lord, mga army punta ni Lord. Kaya kinalang training. Amen? That's why we have the vision of promotion. There is a vision, ginatudluan ta, nga ang ato din pag-alagad sa Ginoo, doon na siya promosyon. No? Magsugod na nga bagotang believer, pero ngadto mahimo gyud tang leader. That's why in the vision of promotion, we are seeing ourselves growing up and leading others for the glory of our God. Amen? Hallelujah. So muna nganong ganahan gyud kay tag simbalay. Mao nang rason nganong usa sa pinaka-importanteng programa o kalihukan nato ang pag-organisa og simbalay. Kay diha sa atong simbalay, diha ta ginabansay, ginasangkapan, aron usa ka adlaw mahimutang pangulo nga gamiton sa Ginoo para mukabig pod sa mga tao nga gipangga pod sa Ginoo, nga gusto niyang maluwas. Hallelujah. Panakarong gabi, ang ikatulong nga core values, unsa gani? Committed to simbalay. Hallelujah. So, ato ning isulti na po, i-declare na po nato karong gabi. I am committed to simbalay. Ready, go. Amen. Say it again. I am committed to simbalay. Amen. Unya, lahi nga pagkasulti, I love simbalay. Amen. Hallelujah. Una nga, karong gabi, tulo, ka-importante kaayo nga core values atong gisgutan. No? Nganong importante yung core values? Kaya lagi atong naisgutan pagsugod nga ang pananawon di ay mura na siya kutsi. Bisag unsa siya kabag-o, dili na siya mudagan kung walay gasolina. So ang core values di ay mura siya gasolina nga mopadagan sa kutsi ngadto sa unahan. So ang pananawon, kung naay core values, moabanti gyud ang pananawon. Mahimo nato kini kung naatay core values. Unya usa sa core values atong isgutan karong gabi, I am a true disciple of the Lord Jesus Christ. That's why I love discipleship. Amen. Amen. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo, gusto gyud siya magpatudlo. Oh. Pero kanang dili tinuod nga disipulo, galikay-likay na, di na gusto magpatudlo. Kay na siya gusto buhaton, iya-iya. Iya-iya lang. Pero ang tinuod nga disipulo,
magpatudlo gina siya. Mo na ilhanan sa tinuod nga disipulo, magpa-disciple gyud. That's why in the vision we love discipleship. Ikaduha gisgutan nato, caught by the vision. Huh? Hallelujah. Meaning kita nadakpan sa pananaon. Mao nang wala na tay excuse, wala na tay reason, wala na tay any issue nga atong gina-raise up, atong ginapadaplin ng mga issue. Tungod kay nadakpan ta sa pananaon, wala tay lain nga programa para sa atong kinabuhi, nahimo nang atong kinabuhi ang pagbuhat sa pananaon. Amen. That's why we love the vision. Amen. Hallelujah. Ikatulo, nagisgutan nato dinhi nga core values is committed to Simbalay. That's why we love our Simbalay. We support our Simbalay. We pray for our Simbalay. Kay karon mao na siyang gamiton sa Ginoo, no? Nga paagi. Nga murabag gibalik ta sa Ginoo dito sa Book of Acts. No? Ang atong mga kaigsuonan karon at tanang Pisisians gibalik ta sa Ginoo sa Book of Acts. No? Nga didto ta magtigom sa atong mga balay-balay. Unya atong gina-impluwensya ng atong mga palibot, atong mga kaparintihan, atong mga kasilinganan, aron makaila usab sila sa Dios nga atong nailhan. Amen? Hallelujah. So, next week, atong isgutan ang musunod nga mga core values. We have still 9 of them. So, don't miss our training every Wednesday night. Unya, kadtong wala pa nag-subscribe, kung ikaw tanaw pa karon sa atong broadcast, unya, na kay cellphone, na pangitag wifi, pangitag signal niya, sulod sa internet, mag-subscribe ka sa ato ang page. No? Unya, ayaw kalimot, pag humanin mo subscribe, pislito ni mo ang bell nga button, ana, para sa atong future nga mga training, makareceive kag subscription. Amen? So, may the Lord bless you all. May the Lord continue to shine on you. And may the Lord bless you with the blessings of shalom so that nothing will be lacking, nothing will be missing, nothing will be wasted. Special favor will be upon you. Great wealth will be upon you. And may the Lord's mighty hand will protect you and your home day and night. This I declare in Jesus' name. Amen. Blessing, blessing. Thank you for being with us. Be sure to like and follow the Facebook page of Panabo Christian Community Church to be updated on our latest events. Sunday morning celebration starts at 8 a.m. here at PCCC. Sunday online celebration starts at 5 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Powerhouse online training every Wednesday at 7 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Stay at home and join the Saturday morning prayer from 5 to 7 a.m. Simultaneous prayer at 8 p.m. every day will also be done at the comfort of our homes. 90 Days Challenge, Dear Lovell, from December 1, 2020 to February 28, 2021. If you want to know God more and start up your abundant and successful new life with Him, start right now by subscribing to the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Don't forget to click the notification bell for you to be updated on the new videos 2 times a week. Let's make the world know about God's love by sharing it with your friends and family.